Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 27 ng Agosto 2025 anyo. At ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:42 ng umaga, araw po ngayon ng Miyerkules. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol dito sa mainit na balita na tinanggal si General Torre. Ang title ko po ngayon ay komento ko sa pagtanggal kay General Torre. Kukumintuhan ko po yan na kakaiba doon sa tinatalakay na ng marami ngayon. Opo, gagamitin ko ang Biblia. Bakit ito si General Torre ay sa edad ko na ito na mag-67 na po ako, wala pa akong nakitang ganyan. Opo. At yan ang kukumintuhan ko At karamihan sa atin o sa iba, hindi nila alam ito. Kasi nga hindi sila nag-aaral ng Biblia Opo. Pero ako, kabisado ko po ito. Opo, itong tatalakayin ko sa inyo ang masasabi ko lang dyan, ito binabasa ko lang mahirap pantayan ang accomplishment ni General Torre. Mahirap. O baka walang makapantay dyan sa susunod na 100 years. Wala. Opo. Bakit mahirap pantayan? Kasi nga po, may word of God siya. Yan po Okay. Maaring pare-parehas silang PNPA graduates. Maaring pare-parehas silang may background sa engineering. Pare-parehas sila na nanggaling sa hirap. Pero ang kaibahan po ni General Torre ay nakikita ko mayroon siyang word of God. Opo. Siya ay tinuruan, bagamat siya ay membro ng Iglesia ni Cristo, ay hindi ko po kanyan. Sa akin kasi, basta nagtuturo ka ng word of God, okay sa akin Kahit ano pang sikta mo, anong relihiyon mo, basta yung binabasa mo ay yung Biblia. Opo. Ngayon, kung iibahin mo ang turo, ay bahala ka na. Pero kahit ibahin mo po ang turo, eksperyensado po ako dyan, kahit na ibahin yung turo, basta basahin mo yung buong chapter, hindi ka maliligaw Naliligaw kasi ang tao o naililigaw ng pastor dahil hindi binabasa lahat. Pero pag binasa mo yan, ay makikita mo yung buong istorya at malalaman mo ang message. Opo, yun hindi nagbabago. Yung message, hindi nagbabago po yan Pero nga, kung kukunin lang yung isang verse o dalawang verse, tapos lilipat na naman ulit doon sa isang verse, doon nalilito po ang mga tao Pero ito si General Torre, ulitin ko lang kasi ni-research ko po yung background niya na bata pa pala siya ay Iglesia ni Cristo na siya. Ay matindi po yang ganyan. Matindi po yan. May aral siya o may word of God siya. At ang kaibahan pa niya sa iba, marami din kasi na pulis na may aral Marami din na katulad yan. Bakit pare-pare, ang tanong nyo siguro, bakit pare-parehas naman sila nag-aral ng attorney sa UP pa? Pero pagtanda ay iba-iba na ang isinusulong nila, hindi ba? Yung iba naging kurap. Yung iba ayaw naman. Ayaw maging kurap. Yung iba ay talagang nagpapakulong pa para matakot yung
yung magsusumbong sa kanila. Ayan po iba-ibang label po. Ay saan po nagkaiba yan? Dahil sa Word of God o doon sa pananampalataya o pagkatakot sa Diyos. Iba-iba po ang tao. Iba-iba na ang performance yan. Ngayon, nakita ko dito kay General Torre, nagagamit niya yung Word of God na ia-apply niya. Bagamat ang alam ko ay tiwalag na siya o tiniwalag na sa siguro ng Iglesia ni Cristo, pero ganun pa rin may aral kasi at hindi maaalis yun. Opo, hindi maaalis yun. Nung ako po ay nasa Saudi Arabia, nung umalis yung nagtuturo sa amin, dun sa group cell ang tawag namin group cell. Nung umalis yung nagtuturo kasi finish contract na siya, ako po ang humawak nung group cell namin. Ako ang namuno. Ako ang nagba-Bible study 2 times a week. Opo. Gabi po. Kung hindi ako magkamali, Lunes at saka Miyerkules ng gabi. Opo, nagba-Bible study kami. Lunes at saka Miyerkules ng gabi. At tumatagal ito ng mga 1.5 hour. Ngayon, ay simpre maraming umaatin po Opo. Mayroong umatin sa amin na grupo sila. Yung mga kursilista sila sabi nila nagpakilala sila na kursilista. Ngayon ay winelcome ko naman sila. Ngayon, ang tanong ko sa kanila, mayroon ang kung alam dyan, nakaunti dyan sa kursilista, sabi ko. Kasi naabutan ko rin yan Naabutan ko yan, yung mga kursilista. Ngayon ay mga kursilista raw sila. Ang tanong ko sa kanila, bakit kayo kako naisipan na pumunta rito sa born again na Bible study? Ang sagot nila iisa Sabi nila, yung Word of God na naisir sa kanila ay hindi nawawala. Sabi nila hindi nawawala yan Ay ako, naniwala naman ako dun Kaya sila nakikipag-partner sa amin. May mga alam din sila. Umatin sila ng siguro mga 3 beses tapos wala na. Pero maganda yung talakayan namin. Ang sabi nila, nung tinuruan sila sa kursilista, hindi nila malimutan yung mga turo. Ay totoo naman po kasi nga Word of God po yan Kahit na ikaw ay Sabatista o kahit na ikaw ay sino ba yung isa? Si Colonel Espinido. Narinig ko rin siya magsalita Bata pa siya, may aral mo siya ng Diyos. Kaya nga kung magsalita din siya, parang ganito rin kay General Torre. Hindi mo pwedeng i-blanco. Hindi pwede kasi nga Word of God yung nagagamit nila. Hindi nyo alam. Pero ako, kasi kabisado ko po ang mga salita dyan sa Bible Kabisado ko Kaya ako alam ko nagagamit nila yung ibang salita. At ito nga ito ang sasabihin ko sa inyo. Kung ang humuli kay Kibuloy ay walang alam sa salita ng Diyos, mahihirapan. Mahihirapan po kasi mas mataas po ang antas ng Word of God Kaya nilang baluktutin lahat yan. Kaya nila. Opo. At matatalo yung general na huhuli. Kung ang humuli kay Duterte ay walang alam sa salita ng Diyos, ay matatalo. Matatalo po. Opo. At bigyan ko lang po kayo ng example Nung sinabi ni Duterte na, politika lang yan o politika lang ito. Yan po yung mga salita na ganyan, kung mahina-hina ka, ay aatras ka Oo nga ano pa ang sabi ni Duterte? Pag naging presidente ang anak ko o
pag wala ka na sa pwesto, kawawa ka. Oh. Ay, totoo naman yun, hindi ba? Ngayon, aatras na yan o kaya magdadalawang isip na yan. Oh, ano pa ang sinabi ni Duterte? Sino ba ang nakakataas dito? Oh. Sino ba ang commanding officer mo? Kasi hindi pa siya PNP chief noon eh. Pero naandun yung PNP chief. Oh. Hindi ba? Ay talagang matataranta ka kung ganun na ang mga kalaban mo na talagang makapangyarihan din o mayaman o maimpluwensya o may backer, hindi ba? O malilito ka rin o kaya aatras ka. Maaring sabihin mo dun sa superior mo, ay sir, tika muna sir. O ayan, hindi ba? Ganun lang yan eh. Pero si General Torre, ang sinabi niya, ako ang pinakamataas dito. Responsibility ko ito. Ano magagawa? Hindi ba? Ganun po. Dapat ganun ang mga sagot. Ganun po. At yan ay nakikita niya dyan sa Word of God. Hindi ba? Nung sinagot ni Jesus Christ yung mga on whose authority, hindi ba? On whose authority that you are doing this to me? Or you are doing this thing to us? What authority you will give us? Hindi ba? Sinasagutan po ni Jesus Christ yan. Pero hindi nila masagot yung sagot ni Jesus Christ. Ganun yan. Kaya ito si General Torre, ibang klase po ito. Ibang klase. Mayroon siyang Word of God at ina-apply niya yung Word of God. Kaya hindi matatalo. Ganun po yan. Ngayon, ay aywan ko lang kung ano ang pakay ng gobyerno, hindi ba? Ay tinanggal nyo yan, pero isa lang ang masasabi ko, yung accomplishment niya, hindi po mapapantayan yan. O kaya walang makakagawa niyan. Wala. Nakikita ko yung mga ngayon eh. Yung mga general ngayon, yung mga colonel o kung magsalita, wala eh. Wala akong makita na may Word of God sila. Wala eh. Kaya kako, walang makakapantay sa accomplishment ni General Torre. Ay tinanggal nyo, ay problema nyo yan. Anyway, hindi naman matatanggal yung accomplishment niya, yung record niya, o yung achievement niya, o yung performance niya. Ay habak mo si Kibuloy, hinukay yan sa lungga eh. Hinukay eh. Kumuha ng bakho. Sinasabi ng mga tao, wala dyan. Saan siya nagtitiwala? Doon sa machine na pinahiram ng Amerika. Na may tao dyan sa loob. At siguro, hindi nyo lang alam, may satellite pa yan doon sa itaas. May satellite yan. Nakikita nila yung mga lungga dyan. Kung may mga tao dyan sa loob. Yan po. Bakit pinahiram sa kanya ng Amerika? Ay, may tiwala nga eh. Pero kahit mayroong kang ganyan, mayroong kang machine na nadidetect yung tao sa lungga, ay kung ang commanding officer naman ay pwedeng bayaran, hindi ba? Kung nag-aalangan na kasi nga mga senador kalaban mo niya, hindi ba? Senador, pinagsasabihin siya na itigil mo na yan, Torre. Walang tao dyan, hindi ba? Pero hindi siya natinag. At saka nga, yung sinasabi ko, kung, kasi baka alokin siya alokin siya ng bilyon patakasin lang niya o kaya, kunyari may technicality, hindi ba? Technicality, ganun At palagay ko, nung hinuli din niya, si Duterte, malabang mayroon nag-offer dyan na milyon para hindi lang hulihin pero hindi siya natinag. Iyan po ay andali po patakasin yan
Oh, ang dali. At yan nga yung nangyayari dyan sa mga Abu Sayyaf noon, hindi ba? Nahuhuli na, tapos nakukorner na, biglang makakalusot. Ayun pala ay connivances na, hindi ba? Ganun po eh. Oh, mahuhuli na, na-corner na. Oh, susuko na, tapos makakalusot na naman. Connivances pala. Oh, pero nung binanatan si Abu Sayyaf ng Amerika, wala siyang lusot kasi nakikita rin sa sa satellite sa itaas eh. Saan na siya eh? Oh, sumakay na siya ng bangka eh, hindi ba? Para tumakas. Oh, ay nakuha ng satellite sa itaas. Ayun, binanatan yung bangka. Oh. Ngayon ay ito po ang scripture na isi-share ko po sa inyo at ako hindi po ako pwedeng magkamali. Bakit kakaiba si General Torre? Nanghihinayang nga lang nanghihinayang ako, dapat hindi siya tinanggal. Opo. Ay sa bagay ay posisyon ni Bongbong Marcos yan. Bahala sa diyan, hindi ba? Karapatan niya yan o privilege niya yan natanggalin yan Pero bahala sa diyan. Pero nakikita ko walang papalit kay General Torre na kasing galing niya. Opo. Wala. Kung magsalita, kung mag-execute ng mga gawa, magaling talaga si General Torre. Oh. Ay yung nga lang dalawa yang nahuli niya hindi ba? Ay ang tagal na diyan ni Kibuloy. Kasi nga marami ng koneksyon at yung paghuli niya kay Kwan, hindi ako maniwala na madadala niya sa dahig Pero nadala niya si Duterte. Doon lang ako naniwala nung naandun na. Hindi ako makapaniwala Kasi nga ay maraming koneksyon yan Pero ito na at kulang na tayo ng oras po 1 Timothy 3:16 at habang binabasa ko, i-explain ko. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Ayan po ang nakasulat. Lahat ng scripture o lahat ng nakasulat diyan sa Biblia ay ibinigay sa atin yan by the inspiration of God o God-breathed is God-breathed o kaya is given by the inspiration of God or the Holy Spirit of God ibinigay yan. Yung mga sumulat yan ay sila ay sumailalim o sila ay kinontrol ng Holy Spirit. Kaya naisulat nila yan. And is profitable for doctrine. Hindi ba? Sa pagtuturo o sa yung doktrina, kung magturo ka ng doktrina o aral, hindi ba? For reproof. Ayan ang maganda dito, for reproof. Sa iba, for rebuke. Nire-rebuke niya yung mga salita ni Duterte, yung mga salita ni Kibuloy, nire-rebuke niya Pero hindi nyo alam, nagagamitan niya ng salita ng Diyos. Opo, nagagamitan niya. For correction, hindi ba? Iko-correct niya. Nung humaharang si Medialdea, hindi ba? Hinaharangan hindi ba? Para hindi madala sa Iloprano hinaharangan anong sabi niya? Sabi niya, kung humaharang ka dyan, sabi muna niya ay umalis ka dyan. Pag humaharang ka dyan, dadakping kita. Kakasuhan kita ng obstruction of justice. Pupusasan kita. Hindi ba? Ano magawa ni Medialdea, hindi ba? Ganun po. Ngayon ay for instruction in righteousness. Ayan po kaya mahalaga po ang Word of God. Ngayon, bakit wala itong isa? Hebrew 4:12 ito. Hebrew 4:12,
isulat ko lang po ha. Hebrews 4:12. For the word of God is powerful, is living and powerful. Sa iba, is living and active. For the word of God is living and active. Buhay po yan, buhay. And sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit, and joints and marrows, and is a discerner of the thoughts and intent of the heart. Ayan po. Nalalaman niya agad kung ano ang sasabihin. Nalalaman niya kung ano ang pakay. Kasi nga, kung may word of God ka, magsalita lang yung kaharap mo, alam mo na eh. Alam mo lang susunod na sasabihin eh. O alam mo na yung pakay niya eh. For the word of God is living and powerful, and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit, and of joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Pero nga, ang word of God nakakapasok po eh doon sa ating mga kasuan. O, yung division ng soul and spirit, hindi alam ng doktor yan. Saan yan? Saan ba naghihiwalay yung soul at saka yung spirit? Hindi alam ng doktor yan. Pero ang word of God, nakaka-penetrate siya doon. Pati doon sa buto, doon sa laman ng buto, yung utak ng buto. Ayan bone and marrow, o joints and marrow. Ganun po ang word of God. Kaya kakaiba si General Torre. Sa ibang general, ay kaso nga lang, ay tinanggal, ay wala pa atang 3 months, ay bahala na kayo dyan, hindi ba? Bahala na kayo dyan. At nakikita ko ito si General Torre, kahit natanggalin yan, bali wala yan sa kanya. Kasi nga, sumusunod lang siya eh. Sumusunod lang siya eh. Walang problema dyan. Lalo na kung siya ay, yun nga, ginagabayan ng Holy Spirit. Wala kayong makuan dyan. Wala ngang pira na ninakaw eh. Hindi ba? Samantalang yung public works, hindi ba? Yung mga congressman, yung mga senador, may mga pira na ninakaw. Bakit hindi yun ang tanggalin? Ayan po ang mundong ito. Yan po ang takbo ng mundong ito. Opo. Marami ang nasisilaw eh. Marami ang nadadala ng kayamanan. Bihira na lang yang ganyan kay General Torre na may word of God. Of course, halos lahat tayo po may word of God Kaya lang pinapabayaan natin kasi binibigyan nating pansin yung kinang ng ginto. Nasisilaw tayo sa pira, sa salapi. Ganun po yan. May alam tayo ng word of God Kaya nga lang, nababaliwala yun. Maaring kulang siguro ang follow-up o bihira marinig, pero alam natin. Pero nga, yung salapi ay marami po ang nababalaho dyan At yan ang sinasabi ko. Yung mga PNP natin ngayon, karamihan dyan, corrupt. Opo. Yan ang sinasabi ko. Ngayon, kung may word of God ka, at least, makakaiwas ka. Ito po, basahin ko sa inyo. Psalms 119 verse 11. Ang sabi po ni King David, your word, ano yung word? Yang Biblia nga Your word I have hidden in my heart, that I might not sin against you. Yan po ang sinabi niya. Your word, yung mga salita mo, ay itinago ko sa aking puso para hindi ako magkasala sa iyo. Yan ang sinabi ni King David. At hanggang ngayon, buhay po yan. At yan ang nakikita ko sa katayuan ni General Torre. Mayroon siyang word of God, ina-apply niya ang word of God, kaya mahirap siyang magkasala. Lalo na yung kukuha ng pira sa kaban ng bayan. Ayan po ang atapan nyo. Ay ito si Ping Lacson, nagsalita pa nagkamali daw si Torre dahil
ay very minor po yan. Simple kung ikaw ang pinuno dyan, ay di ikaw ang mag-a-assign ng mga tao dyan, saan mo sila ilalagay? Very minor po yan. Ang hanapin nyo, sino ang pumapatay, sino ang nagnanakaw ng kaban ng bayan, o sino yung mga hipokrit, mga hipokrisi, ganyan kay Joel Villanueva, hindi ba? O kunyari hindi niya alam, ngayon nachichik siya nahuhuli siya o kaibigan niya si Engineer Henry Alcantara, hindi ba? Pinakamagandang lalaki, sabi niya paano hindi mo kilala yan? Nasasabi mo ang pinakamagandang lalaki sa Bukawi, hindi ba? Bulacan, hindi ba? Si District Engineer Henry Alcantara. Tapos sasabihin niya, hindi rin niya kilala. Ay, hindi po pwede magkamali ang video. At mga litrato, ang dami na lumalabas na ngayon. Dapat yan ang pagtuunan ng pansin. Kasi nga yan ang paglabag sa utos ng Diyos. Huwag ka magsisinungaling. Nagsisinungaling ba? Ayan ang dapat nahanapin o parusahan. Huwag ka magnanakaw. Nagnanakaw ba? Yun ang dapat. Hindi uunahin niya na nag-assign lang inassign yung isang personal sa ibang lugar. Yun na ang hahanapin para parusahan. Hindi ba? At tanggalin. Ay mali yan. Mali yan, Pinlakson. Napakalaking mali yan. Pero naandyan na yan, na lang, time na ang maghusga po sa inyo. Time, yung oras na lang o yung panahon na lang ang maghuhusga sa inyo. Pero ako, nakikita ko dyan, General Torre is unmoved. Kasi nga, yung paa niya is planted on a solid ground. Wala siyang ninakaw, wala siyang pinatay, wala siyang binalasubas. Kung nagkamali man siya, dahil nga ganyan, ay leader siya, ay kwan siya, in-execute niya yung pagka-leader niya, ay bahala na kayo dyan, hindi ba? Ay yun ang ugali niya Talagang ini-execute niya ay problema po ng gobyerno yan. Kung mag-a-assign kayo dyan sa PNP na yung makukuha nyo na kapalit ay hindi katulad ni Tory. Ayan po, sinasabi ko na, at ako, pinupuri ko ang dito, ang Iglesia ni Cristo, kasi nakapag-produce sila ng ganyan. Pati yung kay Espirido. Ano ba siya? Siya 70 Adventist Pinupuri ko din yun. Kasi nakakapagsalita si Espirido ng ganon. Bihira na po yung ganyan. Bihira na tao. Bihira na po. Karamihan po ganyan kay Joel Villanueva. Mayroon din na word of God yan Bata pa yan tinuruan na siguro ng tatay niya yan Pero anong ginawa? Hindi ba? Ayan nga, nasilaw sa salapi. Nasisilaw po Kasi nga, ang nakasulat, yan ang kinahumalingan ng mundong ito. Yan po, kinahumalingan. Yan mga kayamanan na yan. Ay ito si General Torre, ay hindi mo naman makitaan ng ganyan. At kaya nga, na-execute niya Hindi niya ma-execute yan, yung mga accomplishment niya, hindi niya magawa niyan kung inupuran siya ng, halimbawa, ay 1 billion ilalagay sa account niya o dun sa account ng asawa niya o ng kakilala niya, magkuhan lang yan, magrarason-rason lang yan. Kita nyo dun, nung hinuli niya si Kwan, halos walang ibang humarap na general, wala. Sabagay, okay lang naman yun, kasi nga ito si General Torre is good ground commander o kaya task force commander. Ako, nung ginawa din siya ng PNP chief, ayaw ko yan. Kasi nga hindi, ang talagang style ni General Torre ay yung action yung ground commander nga o task force commander o may assignment siya na gagawin niya. Pero PNP chief, hindi ganyan ang style. Kasi
sobra siyang kwan yung lalo na nung nagkwan siya ng boxing, ayaw ko yung ganun. Kasi PNP chief siya Dapat pangalagaan niya ang posisyon niya. Ganun po yan. Pero ay naandyan na yan. Ano? Hindi rin ako kwan noon nung inappoint siya ni Marcos na PNP chief. Hindi kwan sa kanya, hindi bagay. Ako alam ko yan kasi nakikita ko yung mga style ng mga tao Opo, magaling si Tory, Task Force Commander, yung talagang naandun siya o siya ang aksyon. Yun, ano? Pero yung sa mga kwan, yung siya ang PNP chief, parang hindi O sige po at hanggang dito na lang po ano, at sana tayo ay may natutunan ano at mayroon tayong nakuha sa wisdom ng Diyos ano, lalo na ito ano, your word I have hidden in my heart that I might not sin against you. Iyan po ang kwan diyan. Yung mga salita ng Diyos, itago natin sa ating kalooban para hindi tayo magkasala. Ayan po. At yan ang nakikita ko kay General Torre. Pero sayang nga lang ay kumuha sila ng kapalit. Narinig ko magsalita. Wala rin hindi ba? Wala rin. Kaparehas lang nung mga dati na mga PNP chief. Walang kwan. Wala kang mapupulot, wala kang kwan. Hindi ka masagot kung kailan niya nalaman na PNP chief na siya. Hindi niya masagot Basta tinawag lang daw siya Wala. O sige po ano at sana ay may natutunan tayo at kung aminado kayo ay isirin nyo, ikwento nyo sa mga kwan ano o ipaliwanag nyo, hindi ba? Na dismayado tayo sa ginawa ni Bongbong Marcos, hindi ba? Dismayado talaga ako diyan. Iyan lang ang inaasahan natin nahuhuli kay Bungo at saka kay Bato de la Rosa. Yan na sanang inaasahan natin pero ngayon ay doubt na ko diyan. Doubt na ako. At pati pa doon sa ibang mga kasangkot diyan sa ICC, yung si Sara. Doubt na ako diyan. Kasi nga ito yung pumalit ay bata ni ni Aimee. Matagal na naging provincial commander ng Ilocos na noon ay governor ata o congressman si Aimee. Katandim niya yan. Ay simpre si Aimee ay konektado kay kay Sara Duterte, hindi ba? Doubt na ako diyan. Ano? Sige po at muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.